Well, haharapin natin talaga. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Hi everyone! Dahil sa katakot-takot na pambabash ng mga tao kay Yana, ay napag-isip-isip niya na humingi ng tawad sa lalaki na nagmamaneho ng pickup. Pero hindi pinalad itong si Yana at iba ang nangyari. Sa video na ito ay tingnan natin kung sincere ba ang paghingi ng tawad ni Yana sa pagmumura at pagsenyas ng hindi maganda doon sa pickup driver. Panoorin natin ang video na ito. Eto na, medyo tapos na kami magsabunan. Hindi ka na? Well, haharapin natin talaga. Ayan. Hindi kami konsentidor, pero we correct in private. Siyempre, kailangan nyo malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at the best na paraan paano manghingi ng sorry. So, tinuro na namin kay Yana kung ano yung mga mali. Hindi kami nagkukonsinte. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tingnan natin. Punta natin. Hanapin muna namin. Yan, so, punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Yan, dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully maabutan namin siya. Tayo na lang daw. Pasensya na po talaga. Pero ayun, gusto ko kasi personal manghingi ng pasensya si Yana. Kasi kung public apology, oo, makikita nila, pero iba pa rin yung personal syempre. Dito sa part ng video na ito ay kausap ni Yana ang management at security kung saan nagtatrabaho yung pickup driver na si Sir Jimmy. Naghintay si Yana at ang lalaking kasama nito pero hindi dumating si Sir Jimmy. Kaya nagdesisyon na lang ang dalawa na umuwi na at gumawa na lang ng public apology itong si Yana. 3 o'clock. Wala pa rin, pero kailangan na namin kasing bumaba. So, mamaya na lang, gagawa na lang ng public apology video to. Ha? Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Narinig natin yung sinabi ng motovlogger at tingin ko parang hindi galon ka-sincere ang mga salita na kanyang sinasabi. Siguro ay dahil makikita natin na parang meron siyang binabasa kaya pakiramdam natin ay hindi bukal sa kanyang kalooban ang kanyang mga sinasabi. Mas maganda na humingi na lang siya ng apology base sa nararamdaman niya sa mga pagkakamali na kanyang nagawa. Ang dating kasi dito ay parang may nag-compose ng apology line or apology letter at binabasa niya lang ito. Kaya hindi maramdaman ang kanyang sinasabi ay dahil hindi galing sa kanya ang mga linya ng apology na yun. Mas kapani-paniwala kung ang apology na sinabi niya ay base dun sa pagkakamali na kanyang nagawa. Ang pinaka-critical doon sa insidente ay yung finger sign at yung pagsiga-sigaan niya. Mas maganda kung ang sinabi niya ay humihingi siya ng tawad sa finger sign na ginawa niya doon sa driver ng pickup
na naging dahilan upang sumama ang loob ng pickup driver sa kanya at nauwi sa hindi magandang pag-uusap. Dapat ay humingi din ang motovlogger ng tawad sa mga salita na kanyang binitiwan dahil ang pag-aangas at pagsigasigaan, isabay mo pa ang mura na kanyang sinabi, ay magdudulot ng panggagatong sa isang mainit na pagtatalo. Although maganda naman yung part na sinabi ng motovlogger na ipinapangako niya ang pagiging mapagpasensya, pero sa kanya lang ito sinabi nung mapagtanto niya na ang lahat ng tao ay galit sa kanyang ginawa. At mukhang wala pa siyang balak humingi ng tawad kung hindi pa inulan ng galit ang kanyang social media account. Pagdating naman sa driver ng pickup ay mukhang hindi pa niya napapatawad itong motovlogger. Ayon kay Ricabon Ricapuente ay ayaw magpareglo ni Kuya Jimmy. Hindi mo alam na maraming baka, kambing at native na manok yan. Yung pickup na nilait mo ay panghakot lang ng gravel sa planta. Ba't kasi namakyo ka? Sorry ka, mga kapatid yan, may factory sa Taiwan. Basic lang mga yan tingnan. Surprise! Ibig palang sabihin nito ay may kaya at ari-arian itong si Sir Jimmy na nakalitan niya na. Pero mayaman man o mahirap ay hindi natin dapat itrato ang ating kababayan na parang tinatapak-tapakan natin. Nung nakita ng vlogger na mukhang simple ang taong bumaba sa pickup ay mukhang inisip niya na driver lang ng isang pamilya si Sir Jimmy. Pero mukhang nagulat itong motovlogger dahil ang inaakala niya na isang simpleng tao ay may business pala at may kaya sa buhay. Isa pa ay itong si Sir Jimmy ay mukhang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya at mukha lang talaga siyang simpleng tao dahil doon siya mas komportable. In fairness naman dito kay Yana ay nagbigay naman siya ng effort upang kausapin sana si Sir Jimmy at makahingi ng tawad. Kahit sabihin na natin na nasa loob naman ng kotse itong si Yana ay mukhang pinag-intay ng pagkatagal-tagal ni Sir Jimmy itong si Yana. Mukhang masama pa din ang loob ni Sir Jimmy at hindi pa siya handang mapatawad. Sabihin na natin na nagawa lang ni Yana ang pagpunta kay Sir Jimmy dahil inulan siya ng bashing. Pero ito na rin ang simula upang ma-realize niya ang mali na kanyang nagawa. Lahat naman tayo ay may nagawang hindi maganda sa ating buhay. Ang pagkatuto lamang ang tanging solusyon upang hindi natin ito magawa muli. Sa lahat po na nagbomotor at nagmamaneho ng 4 wheels, ay pairalin po natin ang pagiging mahinahon, lalo na ngayon at mainit ang panahon. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.